Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Ay, nako, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Yes, dito pa rin tayo sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, magandang umaga sa ating pamunuan at syempre sa ating mga production. Salamat po sa inyo. Anyway, ngayon po ay alas 11:07 ng umaga at 13 ng Hunyo 2024. At kahapon ay birthday ni Attorney Rante. Pero parang wala pa akong nararamdaman. Ayan, hindi ko pa nararamdaman si Attorney. Mukhang busy ang ating celebrator, no? Yung ating celebrant. Well, alam niyo po ba, may isang kwento nga. Ito nga yung mga kwentong sinasabi po ng iba na ang galit daw ay minsan ay nagkakamali ka. Parang barking at a wrong tree yan. Kadalasan ganun po ang nangyayari. At dahil nga po dyan sa mga kwentong yan, ito po'y kapupulutan natin ng aral guys. Kasi alam nyo, lalong-lalo na yung mga estudyante na maraming mga kausap. Nako, pag kayo'y maraming kausap, ay dumarating po ang punto na nagkakamali yung nagkukwento, naghatid ng kwento, nagbigay ng impormasyon, mali pala. So, yan po yung mga ilang instances na dapat po nating pag-ingatan. Sabi nga po ng iba, kung ikaw ay madaling magalit, ito yung magiging problema mo. Lalong-lalo na kung ikaw, sabi nga po, ay nakapikit, walang nakikita, ang tingin mo lang ay, kumbaga parang feeling mo, ikaw lang mag-isa, wala kang ibang kasama, di ba? At usually, no, yung mga taong nakapikit daw, ay wala nang nakikitang ano yan, nakikitang ibang tao, magkamali man, o tama man yung ginagawa. Wala silang idea for that. At syempre, kung tayo pong tao, o maggagawa, halimbawa na lang, alam niyo naman kahapon, Independence Day. Ewan ko lang kung sino nag-celebrate kahapon na Independence Day. Hindi tayo nakarating sa Rizal Park pero andun yung mga friends natin. Thankful pa rin tayo kahit papano ay nagkaroon din ng selebrasyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit papano ay nakapagbigay siya ng mga mensahe para ho sa lahat ng mga kababayan natin. Anyway, ang puntos po natin ay tinatanong ng ilang mga netizen kung tayo daw ba ay madaling magalit. Well, hindi naman po. Dapat sa tuwing magagalit po tayo, let's make it a sense. Magbigay tayo ng magandang sense pag nagagalit tayo. Mag-isip muna tayo bago tayo magalit kasi minsan ay pag nagalit po tayo at mali yung ating galit, ay nako, babalik po yan sa atin at mali rin ang mangyayari. So, dapat po iwasan natin yan. Okay, dito ho sa kwento, anong magagawa natin kapag madali tayong magalit, lalong-lalo na kung tayo po ay nakapikit. Yan. Meron nung mga tao, o sabihin na lang natin parang yung mga bulag, di ba? Nakapikit yan, wala silang nararamdaman na panganib dahil sila puro lakas ng pakiramdam. Yan. Pakiramdam ang malakas sa kanila, yun ang ibig ko sabihin. Meron silang nararamdaman pero ang kanilang pakiramdam ay mas malakas. Yan po. At yung pakiramdam po nila, pagka minsan yan po yung ating dapat ingatan, yung ating tama at maling pakiramdam. Kadalasan sa mga taong merong mata, yung mga dilat ang mata, yan. Yung mga yan ay hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapagtama ng mga mali, yan. Mga maling bagay kasi sila po bukas ang mata pero walang nakikita. Ayan, may mga ganon. But then, sa isang kwento dito, may isang lalaki na nakatayo sa puno, no? Anong puno yon? Mamaya nyo na malalaman kung anong puno yon. Sa kanyang pagtayo sa puno na yon at siya po'y nakatayo at nakaupo, parang marami siyang iniisip kasi kaya tatayo siya, uupo siya, yan, mga ganong kwento. Okay, sa kanyang pagtayo at pag-upo, merong parang bumato sa kanya. Feeling niya, binato siya, no?
yung panahon na yon na siya po'y talagang ayaw niyang dumilat kasi gusto niyang maging solemn yung kanyang pagpapahinga, ika nga. Pag nagpapahinga ang tao, talagang pumipikit yan, lalo na pag masakit na ang mga mata. Lalo na yung mga taong babad na babad sa computer, yan, kayo yan. Babad na babad kayo sa computer, pero minsan kailangan nyo ring ipikit ang inyong mga mata. Yung iba, matagal dumilat, kaya ngayon nagkakaroon sila ng maling galit sa kapwa. Ano po ba yung maling galit na yan? Ayan. Sa isang kwentong sinasabi po natin, yung taong nasa puno na yon, uupo, tatayo, hanggang sa feeling niya may bumato sa kanya. At sinabi niya sa kanyang sarili na kapag, sabi niya, ako'y dumilat, sisiguraduhin kong gagawin ko rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Sabing ganun ng lalaki. Galit na galit siya na bumuo siya ng isang gagawin na hindi tama. Usually, ganun po yung tao. Masyadong sensitive, konting bagay lang, palalakihin pa. Yung po ingatan natin, yung galit natin dahil ayaw ni Attorney Topacio ng ganyan na basta ka nalang magagalit, na wala namang kadahi-dahilan. Yan. Well, dito sa kwentong ito, no? So, ang ginawa niya, dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Nasa nasa tabing puno siya, no? At yung puno na yon ay napakalaki at hitik na hitik sa bunga. Okay. Ngayon, umikot siya muna sa buong paligid. Tiningnan niya at meron siyang hawak na malaking kahoy para yon ang gamitin niya para makaganti siya doon sa feeling niya na taong bumato sa kanya. Imagine niyo yan, ha? Okay. Nung siya naman po ay dumilat, nagtataka siya. Sa malayong paningin niya, wala naman siyang nakikita ni isang tao sa paligid. Wala rin siyang nakikitang ni isang hayop sa paligid. So, ibig sabihin, malinis ang kanyang kapaligiran. Pero yung galit niya, talagang sumisidhi ang galit niya. Ngayon, nagpalingalinga siya kung saan nagmula yung ibinato daw sa kanya. Yun ang feeling niya. Binato siya. So, nabuo sa kanyang isipan na talagang hindi ko patatawarin yung taong bumato sa akin. Wala akong lahat talaga ng galit ko ay sa kanya ko ibubuhos, sabing ganon. Alam niyo po, sa kanyang pagtingin sa sahig o sa lupa, yan sa lupa, no? Nakakita siya ng isang parang alam niyo yung bunga ng mangga na durog na durog. Kasi yun yata yung tumama sa kanya. At naisip niya ngayon, wala naman ako nakikitang bato na malapit sa akin, kundi ang bungang bulok na yon, yung bulok na bunga, masyadong hinog na siyang bumagsak pala sa kanya. So, ibig sabihin, walang bumato. So, understandable, walang bumato, may bumagsak sa kanya na ang feeling niya, may bumato sa kanya. Mantakin ninyo, ha, ang dami niya ng galit na naipon kasi matagal-tagal din siya naghanap. Sino ba yung tao na yun? Ganun-ganon. Ang dami niyang mga iniisip na galit. Talagang, sabi nga niya talagang eto lang ang pagkakataon na talagang lahat ng galit ko ibubuhos ko. Kasi dami niyang problema sa bahay. Kaya nga siya lumayo, pumunta siya sa gitna ng kabukiran. Parang bukid po yun na merong malaking puno nga doon. Yung pala ay puno ng mangga. Okay. Nung siya naman po ay nando doon, napag-isip-isip niya. Tila mali yata ang aking iniisip. Yon. That's the only time na naisip niya na mali siya. Kasi akala niya may bumato sa kanya. At sino man yung bumato sa kanya, dami niyang iniisip. Kasi yung mga taong yun ay mga inggit sa kanya, galit sa kanya. So lahat yun napaisip niya yon. Pero, nung araw na yon, napatunayan niya, ang galit pala natin hindi dapat basta-basta. Kasi tayo po ay makalilikha ng hindi magandang desisyon kung tayo po ay magagalit ng basta-basta. Okay? So, napag-alaman niya at na-realize din niya na yung bulok na mangga o sabihin na natin super hinog na mangga ay yun ang tumama sa kanya na siya po'y siguro nag-react because of that at nasaktan. Kasi nga, malaki nga, akalain nyo yung bunga. Alam nyo, nakakita na ba kayong ganyang kalalaking mangga? Ganun po kalaki yung mangga na sinasabi po niya. At yun nga, sabi niya, mali pala ako.
Kinukorek ko na po, Panginoon, patawad po. Naalala niya bigla yung Panginoon. Humingi siya ng tawad at sabi niya, patawad po. Maling galit ang aking naramdaman. Nangyari na ho ba sa inyo yan? Yan. Maling galit ang aking naramdaman. Hindi po pala ako binato. Akala ko ay merong taong bumato sa akin habang ako ay nakapikit. Habang ako ay nagpapahinga, habang ako ay nagmumuni-muni. Alam nyo, minsan gustong-gusto nating pumikit habang tayo nag-iisip ng mga gagawin natin. Lalo na kung kayo po ay nasa probinsya, nagpapahinga talaga yung mga tao dyan na hihiga sa isang posisyon na kung saan gusto nilang makalanghap ng isang magandang mabangong simoy ng hangin. Yan, usually ganon. But, yun nga, nagsisisi siya at maling-mali yung kanyang paratang, no? Paratang yun ang tinatawag na paratang, ay hindi dapat niyang nabuo ang masamang dahilan para siya ay magalit. At napag-alaman niya na yung bunga na yon ay siyang naging sanhi ng kanyang galit. So mga kaibigan, ito po yung mahahalintulad din natin sa atin, sa kapwa-tao natin, na dapat tayo ay hindi basta-basta nagagalit. Kaya kayo yung mga estudyanteng kausap ko, huwag kayong basta magagalit sa kapwa ninyo. Alam nyo, sa Amerika, sa Japan, ibang-iba ang sistema ng mga ng pag-aaral. Pinakamabait o pinaka-behave halos, hindi naman lahat pero halos ang mga estudyante sa Pilipinas, pinaka-behave yan. Halos dito ang mga estudyante talagang papalakpakan natin dahil mababait ang mga batang yan. Sila po ay may gabay ng kanilang mga magulang, never silang gumagawa ng bagay na ikagagalit ng guro. Unless siguro ay wala sa room, ay alam niyo naman. Pero yung mga maliliit na bata lang yon. Pero kung kayo naman po ay nasa hustong gulang na, yan, from sabihin na natin 18 years old and above, hindi na po kayo kagaya ng mga malilikot na bata na gumagawa ng mga bagay na ikagagalit ni teacher. Ganun ho yung nangyayari. So, in other words, tayo po ay magpasalamat kung tayo po ay hindi magagalitin. Lagi po nating isabuhay ang ating mga galit na hindi basa-basa natin ilalabas. Dahil ang galit natin ay maaaring makaperwisyo tayo sa ibang tao, di ba? Merong mga tao na nagto-throwback, yung mga masasamang ugali mo ay naaalala nila. Yung mga pangit mong ginagawa nung araw, naaalala nila. Na akala nila yung ginagawa mo noon ay ginagawa mo pa rin ngayon. Kaya sana po mga kaibigan, tayo po ay mamili ng mga bagay, ng mga yugto sa buhay natin na makakabuti sa kapwa. Huwag tayong basta-basta gumawa ng isang bagay na makakaperwisyo sa iba. Nako, lalo na, sabi nga po lalo na sa mga pinaglilingkuran po ninyo. Ayan, alam nyo po, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya sana po, yan po ang paalala ng ilan nating mga kababayan at ako na rin, kasama na rin ako sa nagpapaalala sa ating lahat. Kahit sarili ko, pinapaalalahanan ko yan sa tweet-tweet na sana po wag tayong magkamali sa ating mga sasabihin, sa ating mga gagawin, sa ating mga pakikitungo sa tao. Yan, lagi nating mahalin ang ating kapwa, huwag tayong maghusga. Nako, alam nyo minsan sabi nga po marami tayong mga kababayan ang mahilig maghusga sa kapwa. Hindi pa nga nagagawa ng tao yung gagawin niya, kung makapintas ay wagas. May mga ganon. May mga tao naman na feeling niya, napakagaling niya kasi ang galing-galing niya nung araw. Bit-bit pa rin niya yung kanyang kayabangan ngayon. May mga ganon. Kaya sana po, magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Sabi nga ni Doc MJ, sabi nga niya ni Doc MJ Evangelista, magkaroon tayo ng tamang kaisipan sa bawat desisyon natin dahil lahat po yan ay may halaga. Sa paanong paraan, ewan ko lang kay Eva Grijalvo. Yan, Eva, paano ba ang tao na dapat nating kausapin na maayos? Ayan. May mga tao, lalo na yung mga, yung mga may utang, yan. Minsan may utang na nga, nahihiya ka pang singilin.
may utang na nga, ikaw pa yung makikiusap sa kanya. Nako, grabe. Marami yung mga ganong sitwasyon na dapat po nating ingatan. At yung mga may pagkakamali, nako, tanggapin niyo po yan kung kayo ay kinukorek ng tao na mas ahead sa inyo, mas senior sa inyo. Alam niyo, mas maganda yung ganon kasi kahit papano, ay concern siya sa'yo. Yan. Lagi nating alalahanin yan, lalo na kayo, yung mga ngayon palang sumisibol, sabi nga mga bata pa, yan. Kapag bata pa ho kayo, talagang marami pa kayo may encounter. Napakaswerte ng generation ngayon. Bakit kamo? Kasi ngayon, high-tech na. Nung generation noon, napakaraming kulang. Ngayon, mabilis na ang lahat, mabilis ang proseso, mabilis din ang kwento, mabilis ang paliwanag, lahat mabilis. At yan po ang isang bagay na kung bakit napapadali ang sitwasyon. At isa lang sa pinapakiusap natin sa ating justice system, sana po ay patuloy na mapabilis na ang hustisya doon sa mga nakakulong ngayon. Alam niyo ho ba, kung kayo po ay dadalaw sa mga kulungan. Ako po, dati po, yan po yung advocacy ko, magpakain, magbigay ng kung ano-ano sa mga nakakulong, at karamihan sa kanila, nung nakulong sila, ay wala na yung pamilya nila. Pati pamilya nawala yung suporta. Ito po yung ating iingatan. Yung mga tao sa kulungan, hindi po sila lahat ay totoong may kasalanan. Yan. Tandaan po natin, hindi komot ang tao ay nakakulong, ay sila ay totoong may kasalanan. Marami po tayong nakausap sa kanila, at ang iba sa kanila, dapat po kasi, ako sa UP, mag-aaral sa UP Diliman, hindi po nangyari yun dahil ayaw ng mother ko na mag-boarding house ako. Ayan alam nyo, pag masunurin tayo sa magulang, ang dami kong mga nalagpasang opportunity, no? Tapos dyan sa UP na yan, meron tayong isang kaibigan na nasangkot. Nasangkot siya sa rambulan na hindi naman po siya kasama. Yung rambulan na yon, rambulan ng mga estudyante. Alam niyo ng mga estudyante, may mga merong prat, may mga prat. Yan. Yung mga prat, naku, kung kayo po ay talagang mag-aaral, never kayong sasali sa mga grupo-grupo na ganyan. Lalo na kausap ko, ha? Alam mo na kung sino ka. Never kang magjo-join sa mga ganyang grupo. Huwag kayong sasali sa mga grupong makakagulo sa inyong pag-aaral, makakagulo sa inyong trabaho, mga ganon. Kasi yan dapat ang iwasan natin. Huwag tayong makipag-grupo-grupo. Marami yung mga nagsisisi na pumasok sa isang grupo at hindi na makalabas. Yan. Marami yung ganon. Marami yung kasing mga nagtatayo ng mga grupo-grupo, pagkatapos, hindi pala makapagbibigay ng kabutihan para sa kanya. So, nangyari tuloy, yung pa yung naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang magulang, naging dahilan ng pagkamatay ng kung sino man sa mga best niyang kaibigan. Yan ang dapat nating laging isipin. At bago ho ang lahat, sabi nga ho muna, ay mag-time check muna tayo mga kaibigan. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Yan, dito sa Yes Yes Yo, ang oras, alas 11:24 ng umaga. See you later! Yes, Yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, Yes Yo, Topacio. Yan po ang ating programa at salamat po kay Attorney Ferdy Topacio. At ako naman po si Juvie de Guzman. Hello po. Hello po sa inyo lahat. And hello din kay Sam O. Ayan. Ngayon lang niya ako nakita. Anyway, sa lahat po kay Rika, thank you so much. At lahat ng mga friendship natin, no, sa loob at labas ng bansa. Naku, kamusta na po kayo? Alam niyo ho, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, lalo na kung patuloy kayo nanonood at nakikinig dito sa mga programa, no? Hindi lang po sa amin. Marami yung mga programa dito talagang magaganda at kapupulutan po ninyo ng aral yan. At syempre, walang fake news, syempre. Kailangan panonoorin nyo po yung mga programa na sabi nga po, pag dito sa studio o sa stasyon na to, rather, ay wala hong fake news dahil nagagaling po yan mismo sa mga tamang tao. Yan, sa kinauukulan
Naku, alam niyo ho, ngayon naglalabasan. Yung mga artistang buhay naman, pinapatay na ho. Patay na ho sa social media. Ba't ganon? Naku, kaya ho kayong maniniwala. Kasi napakarami ho guys na tumatawag sa akin, kino-confirm, nakakapagod din kasi alam naman ho natin hindi totoo. Sana po pag ganun ho, ay i-search na lang po ninyo. Yan, kayo na mismo mag-search. Huwag ako yung ipasa sa search ninyo dun sa mga concern ninyo. Kasi alam nyo po, mas magandang ang pinapanood ninyo ay yung may balitang tama at tama rin ang sinasabi. Alam nyo kung saan-saan lang kayo istasyon nanonood tapos ang nagbabalita ay hindi naman ho galing talaga sa tamang source. Yan po, magkakamali ho tayo dyan. Kaya kailangan, kayo na rin po ang mag-search. Tingnan nyo kung tama o mali. At least may idea na po kayo. Yun po yung dapat nating malaman. At salamat po sa mga kaagapay natin lahat ng mga taga-National Press Club. Hello po sa inyo, sa mga opisyal natin. Salamat po. Sa grupo din ng KBP, yan, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Kamusta na po kayo dyan? At hindi lang yan, magbati muna tayo. Pagbati pinapaabot natin kay Tirso Peralta. Yan, salamat po sa inyo. Kay ayan, sa lahat ng mga friendship natin, kay Christian Chance, nako, sa lahat ng mga bagong friend ko sa social media, ang daming nag-add sa akin So, yung mga napagbigyan ko, kasi konti pa lang yung na-delete ko. Anyway, pasensya na ho kayo dun sa mga iba nating mga friendship. Sabi ko sa inyo, magbabawas na tayo dahil sobra na ho, dami. Hindi naman ho natin talaga nakakausap yung iba dyan. Kaya po, dapat alisin na po natin yung inyong name dito. Kumbaga sa isang talaan, tanggalin na natin ibang estudyante na hindi naman talaga nakikinig, hindi naman talaga nanonood, di ba? Ang kailangan natin ay yung mga kaya po na magbigay sa atin ng magandang feedback. Ganun ho ngayon. At ang importante ay baka mismo sa inyo ay makarating po yung manggaling yung mga dito, mga hinaing ninyo, ay dito na rin manggaling yung solusyon, no? Pagbati rin ang pinaabot natin kay Anselmo Alday, hello. Kay Marua de Asis, hello po sa inyo. At syempre kay Jay Martin, Nora Gamolo, Reggie Holiero, ayan, kay Joy, salamat po. Kay John lang din, Rolly Pagaspas, yan, salamat din kay Rafi Serrano sa inyo po. Manulet, ba si Manulet? Umali. Ayan, si Manulet Umali po, alam niyo na, may kwento dyan Parang dinala yata siya, no, ng kanyang mga anak sa isang institution. Yan ang problema. Alam niyo ho, it's a no-no for me na makarating tayo sa mga ganon. Sana po naku, pagbuhay pa magulang niyo, huwag niyo iiwanan. Maganda yung kayo mismo ang nag-aalaga. Alam nyo, yan ang pinaka-importante, makasama nyo ang inyong ang inyong ama't ina kung sila po ay buhay pa. Yan ang magandang blessing. Sabi nga po, kung kayo po ay may pagmamahal sa magulang, ay nagsisilbing pagmamahal na rin yan sa Panginoon. Okay, pagbati rin, pinapaabot natin kay Mona Lisa Victoria, hello po. Kay, kay Noel Ariola, kay Danny Fausto, hello kay Danny, of course, kay Marigold Obos Sapra, tsaka doon kay Helene, ayan, Helene, sige, pasyal kami dyan. Sa Pangasinan, malayo-layo lang to, no? Pero si Helene Escanio po ay may-ari na isang napakagandang resort, yan. At pwede siyang, hoping, no, makapunta uli kami dyan. Matagal na akong galing dyan. Hindi ko na nga ma-picture out yung pagbabago, no? Sana may pagbabago. Anyway, hello din kay Maria Luisa po, yan. Kay Uncle Bert, salamat po. Kay Albert Lim, yan. Sa mga classmate ko sa FEU, salamat. Alam nyo na yan, nanonood kasi kayo Okay, at salamat din po, ito na. Yung marami yung mga nagsasabi na kayo'y mananalo sa kung ano-ano dyan, dito ho sa mga kung galing ho dito sa studio o sa aming stasyon, okay lang po yun. Pero yung mga magbibigay sa inyo ng mga kung ano-anong entertainment, yan, sinasabi po nila na get a chance to win,
at hindi nyo naman kilala yung nagpadala, huwag po kayong basta-basta maniniwala, guys. At huwag nyong ibibigay ang inyong impormasyon. Yan. Importante yan. Paalala po natin yan. Minsan, yung marami tayong mga friendship na nakakalimot, binibigay nila yung complete information, details ninyo. Wag na wag po. Kasi po, baka po kayo mapabilang doon sa mga na-scam. Yan. Maraming mga kwento at sumbong sa atin na marami daw, na sila daw po ay na-scam. Na-scam sila ng mga malalaking halaga. Nako, ay alam nyo, marami ho talagang magagaling ngayon sa computer. Kaya sana po, ingatan po natin ang ating pakikipag-usap sa mga taong hindi pa natin tunay na kilala. Meron kasi mga tao na 1, 2 araw, 3 araw lang natin namimit. Wag po tayong basa-basa maniniwala at magtitiwala. Yan. Kaya wag niyong ibibigay yung mga information na alam ninyo, mga details. Bagamat talaga minsan may mga tao na yung buting intention mo ay hindi mo alam, mapapasama pala yung iyong pinakilala. Mga ganon. Kaya ingat-ingatan din po natin. Ito, si Jerry Acuno. Hi, hello po. Salamat po sa inyo. Yan. Kasi may mga karanasan, yan sila Leo, na ganon na nangyari. Kaya po sana, ingatan po natin yung ating mga sarili. Alam nyo ho, yung inyong pamilya ay dapat po ninyong pangalagaan. Huwag kayong basta-basta nagbibigay ng mga output ng ukol sa inyo. Anyway, hello din kay Attorney Elio Malyari. Salamat po. Kay Bishop Nilo Tayag. Hi. At syempre yung iba dyan, manonood daw sila after. Yan, salamat. Kay Linggoy Alquas. Yan, Dan. Okay, salamat po. Kay Tita Lenny Zafra. Salamat po. Kay Fred Colonel Fred, ayan, Fred Zafra, salamat po. Kay Ate Nora Silverio Balimento, Ian Zafra Rosalado, at itong aking dating friendship. Friend ko yung nanay nito Ito po yung magandang artista, si Mariam. Yan, si Mariam po, nung maliit tong mga to, ay nasa mga show ko, sila Mariam. Kambal po ito, si Mariam Abdala. Yan. Kamusta na kayo? Ayan. Ngayon lang ako kinamusta. Salamat naman. Yan. At hindi lang po yan. Hello din kay Tisay Padlan. Salamat. Kay Edwin Corpus. At kay Ariel Perel. At syempre, huwag tayong makalimot na pasalamatan si Boss Edgar. Salamat po sa mga update. At hindi lang po yan kay Attorney Macnil Rante. Ayan. Happy birthday kahapon. Yan. At syempre, happy birthday kahit kailan. Pwede naman tayo mag-birthday celebration anytime. Yan. Marami po tayong mga pinasasalamatan at salamat din sa mga wow. Yan. Nasaan na kayo si attorney ngayon? No? Hindi pa natin alam. Anyway, hello din kay Catherine Alamon, of course kay Kyla. Hello sa iyo, Kyla. Nako, salamat po sa mga taga Marikina na patuloy na nag-invite sa akin. Salamat po. Alam nyo, minsan, meron tayong pagkakataon na hindi tayo makalabas talaga after this program. Tapos na po ako. Marami po akong mga hindi mapuntahan dahil ako po'y nag-aalaga ng aking mommy. Alam nyo na, ang mommy ko ay talagang nangangailangan ng assistance, ng caregiver. Ako po yun. At of course, yung ibang mga kaagapay natin, tumutulong din. Yung aking mga kaanakan. Basta wala silang trabaho, talagang they always tried na pumunta sila. Dapat ganun yung attitude natin. Kung meron tayong kamag-anak na nangangailangan ng tulong, tulungan po natin. Kasi alam nyo ho, yung maging bahagi kayo ng kanilang buhay, ay alam nyo, napakaswerte ho natin in the future. At kahit ngayon, swerte ho tayo, magkaroon tayo ng tamang kaibigan, tamang kilala. Yan. Kailangan sa tamang lugar, di ba? Pag meron tayong tamang kaibigan, nasa tamang lugar yan. Hindi kung saan-saan lang. Yan. At of course, hello din kay Kuya Paul Gutierrez. Ay, thank you so much sa mga update. Yung iba kasi dyan, mga hindi natin napuntahan sa PIA. Salamat po sa invitation, Ma'am Rose. At alam nyo, lagi po nating tatandaan, huwag tayong papayag na tayo po ay maloko pa. Yan. Minsan na tayong naloko at marami, sabi nga ni iba, ano ka ba naman? Lagi kayong nagpapahuli. Hindi naman Basta tayo naman po ay, basta at least nananalangin tayo sa tweet na hindi po tayo papayagan na lagi tayong maloko. Yan. Okay mga kaibigan, time check na naman po tayo sa ngalan po ng Yes Yes Show Topacio ni Atty. Birdie Topacio at Juby de Guzman. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. See you later! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr.
Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Ayan. Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Alam nga, natutuwa ako dun sa mga nagbe-message sa akin eh. Parang ang dami na mga nababasa ko yung iba fake news. Yung sabi, mananalo ka kapag ikaw ay nag-register. Ito po yung code number ko. Naku, kakaingatan yan. At dapat po alamin ninyo. Meron ng bangkong binanggit, pero hindi ko babanggitin sa inyo. Kasi alam nyo, kahit yung bangko ay kilala, pero sana ho, mag-verify muna kayo. Alam nyo, dati, meron hong nag-ano sa akin eh, hinihingi yung bank account ko, hinihingi yung mga kung ano-ano, tapos anong birthday mo. Naku, yan ang ingatan nyo pag tinanong na kayo ng ganyan, guys. Dahil po, yan po ay ikakapahamak po natin o ninyo. Yan. Mag-ingat po kayo kasi alam nyo ngayon, hindi lang ho sa Pilipinas maraming scammer. Sa ibang bansa po na akala ninyo ay nakikipag-friend muna sa inyo, tapos scammer po pala. Ano ba yung mga scammer, di ba? Yung mga scammer ay magagaling yan sa computer na kung saan ay kukunin ang inyong mga tiwala at kayo ay lolokohin sa anumang paraan. Kaya yan ang ingatan po ninyo. At sabi nga po ng iba, huwag kayong basta-basta nag-a-accept ng mga new friend. Pero minsan ay on my part, ako nag-a-accept ako kahit di ko kilala, pero nire-reach out ko muna yung kanyang pagkatao, kung ano ba, saan ba to galing, so sino ba siya, ano bang business niya, dapat alamin niyo yan. At hindi lang po yan, subukan niyo tawagan sa sa video call at magugulat kayo. Hindi ko sasagot sa inyo, paano? Eh sila po ay mga peke. Yan yung mga hindi makasagot. Pero yung ina-add ka, syempre, be-verify mo, sino ba yung, kilala ko ba yun, di ba? May mga ganon. At meron din dito sa atin, minsan may nahuli na ako eh, gumagamit ng ibang picture, gumagamit ng ibang pangalan, tapos yung kanyang status, iba-iba. So, yan po, yan po ay ingatan natin, no? Sa bangko po, hindi po biro ang kayo ay magbigay ng impormasyon tungkol sa inyong bangko. Alam niyo naman ngayon, no? Marami hong mga nangangailangan ng pera sa hirap at sa ginhawa. Kaya mag-ingat din po kayo. At yung iba, nauuwi sa kasalan, nauuwi sa pagiging magsyota, nauuwi sa mga kung ano-anong relasyon dahil sa kanilang pangangailangan. Marami yung ganyan. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo na doon sa mga hindi sanay makipag-usap. Yan. Makipag-usap kayo ng eye to eye. Kausapin niyo yung taong kakausapin po ninyo. At mapapansin niyo, ibang tao hindi marunong makipag-usap ng eye to eye. Kasi nga po, yung iba sa kanila ay sinungaling. Yan. Yung mga taong sinungaling, hindi nakikipag-usap ng eye to eye contact. Kasi nga po, marami po silang mga hidden agenda. Yan po yung ingatan natin. Anyway, sabi naman dito, you should submit a parent's consent kung sakali na kayo po ay gustong maging blood donor. Yan. Ako po ay honorary member dati ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Yan po ay ipinamimigay na libre sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Yan po ay hindi binebenta. Wala pong kapalit yan sa pagbibigay sa kanila. Kaya lang po, bilang honorary member, hindi na po ako active mula nung namatay yung aming founding chairman na si Napoleon Marilag, no? I-confirm muna natin kasi maraming nagpapatulong din sa akin ngayon na mahihingian ng dugo. At ang dugo po ay nanggagaling yan sa mga ospital syempre at doon dinadala ng grupo namin dati, ha? Kasi recently namatay lang po si Nap Marilag. Anyway, ito naman po ang payo ko sa inyo kung kayo po ay donor. Kahit Red Cross, pwede naman po kayo mag-donate dyan eh. Yun nga lang, sa Philippine Red Cross po may bayad. Sa Dugong Alay Dugtong Buhay, free po yun. Yun po yung difference nila. But, pag kayo po ay naging blood donor, lagi niyong tatandaan, ang pagiging blood donor ay hindi po madali. Meron po kayong mga requirements na dapat tandaan para kayo po ay makapag-donate ng dugo, di ba? Dapat po kayo po ay nasa 50 kilo and above.
Yung kailangan mabigat kayo hindi po pwedeng magdo-donate lang kayo, pala payatot kayo o kaya wala naman kayong wala naman po kayong karapatang mag-donate, no? Ingatan nyo rin po ang pagdo-donate ng dugo. Kailangan po healthy kayo. Pag kayo po ay nag-donate ng dugo, healthy kayo at wala kayong sakit. Yan. Wala kayong sakit. That time na nag-donate kayo ng dugo. At dapat, meron po kayong good quality of sleep. At least 5 hours. Tandaan po ninyo, pag kayo po ay gustong mag-donate, kasi alam mo, may likas sa Pilipino, ang gustong makatulong, alam nyo, ganun ho yung puso ng Pinoy Kahit po saang bansa, tandaan ho ninyo, sino ang number 1 na volunteer? Ang mga Pilipino. Sino ang number 1 na tumutulong sa kapwa? Ang Pinoy. Totoo yan. Dati po may kaibigan din akong German national at siya mismo nagsasabi, iba raw ang Pilipino, lalong-lalo na sa ibang bansa. Talagang number 1 ng Pinoy. Kaya nga po, thankful din ako and so proud na ako'y Pinay, di ba? Pag tayo Pilipino at maganda yung sinasabi, magiging ka na rin proud ka na rin dahil kahit hindi ikaw yung gumawa ng magandang bagay, dahil ang thinking ng mga foreigner, lahat ng Pilipino ay ganon kagaling at kabait, okay? At sabi nga po, kailangan pag nag-donate ka rin, no alcohol intake within 12 hours. Yan. Tandaan po ninyo yan. At drink plenty of water. Ayan. At had a meal prior to donation. Kailangan nakakain na kayo siguro meron ding space na oras na dapat ay nakakain na po kayo bago po kayo mag-donate. Yan po yung importanteng dapat alam ninyo pag kayo po ay gustong mag-donate ng dugo. Alam nyo, minsan, nagkakaroon tayo ng mga instinct na pag nakakita tayo ng nakalatag na medical mission, meron ho yung grupo, halimbawa, grupo ng Red Cross o grupo ng mga ibang company o private. Yan po, importante ho yan na kapag kayo po ay doon sa pagdodonate ng dugo, lagi yung tatandaan, importante po na kayo po ay ready. Yan. Ready. Nako, yun nga po yung iba sa atin, konting ulan lang. Ako, mahina rin akong immune system ko ngayon. Hindi kagaya dati na konting ulan lang sumasabak talaga ako sa ulan. Pero nakakatuwa naman po dahil kahit papano ay nakapag-donate na po ako ng 4 na beses na dugo at marami pong nakinabang. Yun po yung swerte ko at maging part din po sana kayo ng blood donation. Okay, so mga kaibigan, ang bilis ng oras guys. Salamat po sa ating mga kaagapay sa produksyon. Yan, salamat po. Dahil alam niyo ho, eto po yung pinakamagandang bahagi. Ang tayo po'y magpasalamat, lalong-lalo na sa ating news director. Salamat po kay Judith Estrada Larino, sa ating news desk editor kay Boss Drew Nasino, ang ating tech engineer. Salamat po kay Winner Contehino, yan, Jenny Lynn, Rico Hermoso at kay Ken Sale. At hindi lang yan, yes, thank you so much kay Broadcast IT JV Dominguez. Ang ating teleprompter, OP, andyan si Neil Joy Abelia. At syempre, ang mga writers na walang katapusan sa kaiisip, yan si Katrina Gonzalez at si Riza Dadia. At syempre, salamat po sa magagandang ganda. Gandang-ganda ako sa kanila. Ang ating CA, si Yasmin Pantalion at Jacqueline Santos. At antabayan yung mga kaibigan, ang next program dito sa Bali Tambayan. Sa ngalan po ni Sir Drew Nasino. Yan. At syempre, alam nyo, lagi po tayo nagpapaalala na sa tweet-wee na lahat po ng mga ginagawa ng kapwa ninyo, maliit o malaki, ay wag po natin kakalimutang pasalamatan. At hindi lang po yan, marami po tayong dapat isaalang-alang yung mga bagay na ginagawa po natin araw-araw. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Huwag kayong magkakasakit dahil alam nyo na, mahirap magkasakit. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio na sana po okay ka anywhere you are. At si Sir Bong, okay lang kayo. At si Sir Dennis Arce. Ayan, alam nyo po, kayo po ang aming sandigan dito sa Yes Yes Show Topacio. Ako po, si Juvie de Guzman. Ang oras
alas 11:59 ng umaga. Bye-bye for now. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!